ang banta ni... Kaya na, makinig kayo mga tanga. Dahil yung idol nyo, mukhang makukulong na. Diba? Pasok. Labag sa revised sa Penal Code ang banta ni Vice President Sara Duterte sa pamilya Marcos na huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na labis siyang nagulat sa sinabi ni VP Sara dahil bukod sa hindi nakakatawa ang kanyang banta ay paglalapastangan din ito sa namatay. Kita nyo, wala naman silang pakialam sa mga namatay. Bakit? Taong buhay nga, wala silang respeto sa taong namatay pa kaya? Diba, MJ ulit, thank you naman. Diba? Sa mga buhay nga, wala silang respeto. Diba yung mga buhay, pinapatay nila? Doon pa kaya sa namayapa? Doon pa kaya sa mga patay? Ano pa naman ang aasahan nyo sa mga to? Wala talaga itong mga respeto. Kahit sino ka pa. Sana mangyari sa inyo para maramdaman ninyo yung nararamdaman ng mga biktima ng mag-amang ito, mga kababayan. Diba? Ano na? Wala na. Sige, tuloy. Ano mangyayari? Hindiin ni Remulla na ang sinambit ni VP Sara ay gawain ng isang taong walang malinaw na pag-iisip. Ibig sabihin walang malinaw na pag-iisip daw. Mga kababayan, gawain ng walang malinaw na pag-iisip. Ibig sabihin baliw? Ganun ba yon? Ibig sabihin baliw? Hala, ibig sabihin baliw yung idol nila. So pagka naniwala daw sa baliw, ay mas baliw ka. Tama ba? So lahat pala ng mga kumakampi rito, na mga naniniwala kay Sara na sinabi ng baliw, mas baliw pa. So aminin nyo na. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kayo makukulong tulad niya. O kaya, tulad ng sinabi ko kanina, para hindi kayo mapahiya, baguhin nyo na yung mga pangalan ninyo, tapos bumalik kayo rito at mag-comment kayo. At paniwalaan nyo yung tama, hindi sa may tama. Gets nyo? Hindi pa rin? Wala na akong magagawa. Tuloy. Sa ilalim ng Article 353 ng Revised Penal Code, nakasaad na maikukonsiderang libelous ang pambabastos sa taong pumanaw na. Alak ka, bastos naman talaga sila. Anak ko, may kaso. Sara, sampahan ka ng kaso. Ha? Sara, masasampangan na rin ng kaso. Nagulat ako sa YouTube nung pinapanood ko yung hearing ng press conference ni VP Sara, President Sara. Jake Magnus nandiyan ba? Shoutout kay Jake Magnus. Nagulat ako masyado. Ganun ha? Mabigat. Ano mga pinitawan dyan? Dami. Yung sabi niya kay Amy, pag hindi niya ako tinigilan. Ay huhukayin ko yung labi ng iyong ama at itatapon ko sa West Philippine Sea. Grabe yun. Ano yun? Desecration of the dead yan violation sa revised penal code. Paul talaga yun. So, naintindihan nyo ba yung may violation sa penal code? Sa batas, ibig sabihin? So, hindi nyo magigets na may violation sa batas? Hindi nyo magigets? Hindi nyo magigets? Wala na akong magagawa talaga sa inyo. Ay, hindi naman sa akin galing, mismo sa Department of Justice, na sekretaryo. Galing kay Boying Remulla, hindi naman siguro magiging secretary ng Department of Justice kung bobo na tulad nyo. Kaya maniwala kayo sa mas matalino. Kung ikukumpara nyo naman yung talino ni Boying kumpara sa idol nyo, sasabihin ko ulit, malayong malayo. Abot hanggang moon yung diferensya. Diba? Tuloy. Nakakatawa yun Iba na It does not speak of a sane, sane and clear thinking person. Iba na yun.
Iba-ibang klase talaga. Non-compos mentis na yung pinanggagalingan. Oh. Yung binibitawan. Grabe yung mga banat, mga kababayan. Yung pinanggagalingan daw niya, hindi na daw malaman kung saan. Shai Peralta, sabihin natin, yung pinanggagalingan ni Sara sa mga bumubulong sa kanya na siya lang ang nakakarinig. Kailangan ulit-ulitin kasi hindi maiintindihan nila yung mga nanditong mga tanga na may bumubulong talaga kay Sara na siya lang ang nakakarinig at nakakakita. Ano tawag nyo doon? Siya na may naririnig na siya lang ang nakakarinig at nakakakita na siya lang ang nakakakita. Hindi ba baliw? Gets nyo? Hindi pa. Ay, wala na. Babay na. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Kita-kita po tayo next live. Opo, ha? Babawi tayo dahil parang ilang araw tayong hindi nakapag-live ng matino at maayos. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Aroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.